Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, April 9. And ang topic po natin for today is ano ang kahulugan ng Lord and Savior. So, ang topic natin for today is evangelism. And ang scripture po natin for today is 2 Peter chapter 11. Basahin ko po ay chapter 1 verse 11. Basahin ko po. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ano po ba yung evangelism? So, evangelism daw po is it is the proclamation po of the gospel to unbelievers. Ibig sabihin yung pagpapakaalat po ng salita po ng ating Panginoon sa mga hindi po nakakakilala sa Kanya. So, the word comes from Greek euangelizo, which means to announce good news. It is not just an optional task sa ating mga Kristiyano. It is a joyful duty of every believer to share the message of Christ. Like, ibig sabihin, kapag believer ka daw po ng ating Panginoon, duty po natin na ipakalat po o i-share pa po yung gospel. Kasi of course, kung na-receive na po natin ng ating Panginoon so Kristo, bakit pa po natin siya ipagdadamot sa iba? Ibig sabihin, kailangan po natin na ipakalat pa po lalo yung ebanghelyo ng ating Panginoon in order for us to para maakay pa po natin yung maraming tao pa po maakay natin pa po tungo po sa ating Panginoon so Kristo. So it is the joyful duty of every believer to share the message of Christ's life, death, and resurrection to a world in desperate need of salvation. So the main goal for So the main goal po of evangelism is to submit the nations under the lordship of Christ. So ibig sabihin po talaga na kailangan po natin na ipalagana po ang gospel in order for us to para mapalawak pa daw po natin yung kaharian po ng ating Panginoon Jesucristo. So dako naman po tayo sa teachings natin for today is it is the incarnational, not merely intellectual. So ibig sabihin po na ayon po dito is incarnational. Ibig sabihin nabuhay, may bagong buhay po tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil once na in-accept po natin siya, of course maraming masusundin pa po natin yung utos niya, and of course mababago po yung buhay natin unti-unti. Hindi lang po siya yung talagang in-accept lang po natin sa mind natin na alam mo lang na meron Panginoon Jesucristo, pero of course hindi mo talaga siya ina-accept ng tunay. So yung tunay na acceptance po sa ating gospel, sa ating Panginoon Jesucristo is merong incarnation na mangyayari, o merong incarnation na mangyayari or pagbabago. So second teaching po is it is the earthward, not merely the heavenward. So ang third teaching po natin din is it is about lordship, not merely about salvation. Ibig sabihin, huwag tayo mag-focus sa benefit ng kung ano kayang ibigay ng ating Panginoon, kundi mag-focus tayo dahil si ating Panginoon Jesucristo ang ating Lord. Not just about benefit. Of course, may benefit pa rin tayo makukuha, pero of course dapat ang sisip natin is to serve and to accept na meron po tayong Lord na namatay para po sa ating mga kasalanan. So ang ating application is live worthy of the gospel of Christ. Share the earthward gospel of the kingdom and evangelize all areas of life under the lordship of our Lord Jesus Christ. So ayun lang po, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, April 9. Sana po ay marami kayong tutunan. Ayun lang po, and God bless.